Praise God. Ayan. So today is October 19, 2025 at tayo po ay nasa pangatlong linggo ng buwan ng Oktubre at kasalukuyan tayo po ay nasa signal number 2. Amen. Ng bagyong Ramil. Ayan. So feeling news weather reporter na naman po tayo ngayon. But praise God kasi mas pinili niyo po na pumunta po sa tayo sa bahay ng Panginoon upang purihin siya at makinig ng kanyang salita. Amen! Yung pa lang po, nagkagumpay na po kayo. Palapakan niyo po ang inyong mga sarili. Amen! And of course, sa mga nanonood din po sa live, alam ko po, gusto niyo po pumunta dito, but praise God kasi kasama pa rin naman po namin kayo through our live Facebook streaming po sa YouTube and of course sa Facebook po natin. Hallelujah! Ayan, so, handa na po ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Amen. Ayan. So, ipagpapatuloy po natin ang ating series sa Book of Judges. At tayo po ay nasa anong chapter na po? Chapter 13. Ayan. So, natapos na po natin ang chapter 1 to chapter 12 of the Book of Judges. And we will meet a new judge for this Sunday at sa mga susunod pa po na linggo. Amen. Hindi na po bago sa atin ang judge na ito dahil ngayong taon din po nung nakabakasyon sila Pastor Noel ay ito po ang kanilang naging message, yung buhay po ni Samson. But, ayan, gaya po nang nabanggit ko last Sunday, we'll do it verse by verse. We'll study the life of Samson at we'll make sure that every detail po ng life niya based sa Bible will be discussed and learned po para po mas marami tayong matutunan at makuhang lesson or wisdom sa buhay niya. Amen! Praise God! So let us all stand. Tayong lahat po ay tumayo at basahin po natin ang ating scripture dito. Amen. Judges chapter 13 verses 24 to 25. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nila ang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimula ang udyukan ng Espiritu ni Yahweh, si Samson, at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol. Praise God, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon na malakas po ang aming pandinig at sharp pa po ang mga memory namin at kami po ay malalakas pa at nakakapag-aral pa ng iyong salita habang kami po ay narito sa mundo at nabubuhay ayon sa kalooban mo, Panginoon. Lord, gamitin mo po ang mensaheng ito upang mas lalo mo pong palalimin ang aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo, lalong-lalo na po sa iyong kaisa-isang anak na si Jesus na siya po aming naging tagapagligtas. Lord, we ask you, with the power of your Holy Spirit, to be bestowed upon each and every one of us upang aming maunawaan at makita ang mga nais mong malaman at matutunan namin through this message. Ito po ang aming padalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palamahan natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Praise God. Hindi ko na po siguro tatanungin kung sino dito yung first time na nakikilala si Samson. Dahil sa lahat po ng mga judges sa Bible, si Samson po ang isa sa pinakasikat. Amen. If not, siya po talaga ang pinakasikat. Amen. Siya yung isa sa pinakamaraming kwento sa Book of Judges at napakadetalyado ang kanyang buhay. In fact, kakaiba siya. Bakit po siya naging kakaiba? Dahil sa lahat po ng judges na napag-aralan natin, siya lang po yung ikikwento kung paano po siya i-conceive or paano po siya isisilang at ipapanganak. Amen! Wala pong ganong judge na nakwento sa lahat ng naging topic na natin since Judge 1. Naalala niyo po si Gideon. Diba? Si Gideon, nung tinawag siya ni Lord, matanda na siya, malaki na siya, nag-aano siya ng mga pananim. Amen? Pero dito,
ang tatawagin at kakausapin ng Panginoon mismo ay walang iba kundi ang kanyang mga magulang. Amen! So makikita natin ang kahalagahan ng mga magulang dahil hindi lalaki si Samson na malalaman niya yung kalooban ng Diyos sa buhay niya kung hindi siya tuturuan ng kanyang magulang. Amen? Nakita niyo po yun, kung hindi susunod at mag-uubay ang mga magulang ni Samson, ay surely baka hindi malalaman ni Samson kung ano ba yung purpose niya na pagpapagamit o nagagamitin siya ng ating Panginoon. Amen! Question, sino na po dito ang nakabasa ng Judges chapter 13? Pakitaas na po yung kamay. Sino pa po dito ang hindi nakabasa? Amen. Praise God. Basahin ko po muna. Huwag kayong mag-alala dahil mababasa natin ito ang lahat. Amen. But before that, let me show to you ang mga naging previous topic natin. From Judges 1 to Judges 12, ayan po yung mga naging judge na nakilala natin. Sila po yung naka-color red na naka-highlight. Amen. At tayo po ay nasa pang 13th Sunday na po, linggo, na Judges or Book of Judges ang ating pinag-aaralan. Amen. So this will be the questions after the story. Ano yung natutunan mo? At hanapin natin kung nasaan si Jesus sa kwentong ito. Amen. So tanungin mo yung katabi mo, kapatid, handa ka na bang makinig? Amen. Praise God. So ilan ulit ang mga judges na nailista or naisulat sa Book of Judges or sa Book of ng mga hukom sa Tagalog? Ilan po? 12. Ayan po. Sila Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, si Yair, si Jephthah, at yung last topic namin last Sunday yung tatlo, si Ibsan, Elon, Abdon. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Ibsan? Shining. Si Elon? Strong. Tapos si Abdon? Servant. So, shining, strong, servant. And finally, we come to the last judge. Ayan, na isulat sa Book of Judges, siya walang iba kundi si Samson. Amen. So, let's now open our Bible and let's start reading verse 1. Amen. Praise God. Basahin po natin ito. Sabay-sabay po tayo. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 years. Grabe no, akala natin happy ending na nung nagkaroon ng peaceful years sa buhay ni Jephthah, ni Ibsan, ni Elon, tsaka ni Abdon. Di ba? Kung titignan niyo po yung mga verses sa kwento ng buhay ng mga judges na yun, sinabi lang kung ilang taon silang namuno at kung gaano katagal ang pamumuno na yun na malaya ang mga Israelita. Amen! At kung bibilangin natin, di ba, for example, si Ibson, ilang years siya? I think 7, tama? Tapos si Elon, ilang taon po siya? Hindi siya, usually hindi po siya umabot ng 10 years. Kung hindi 6 pa, tama? At yung last, sino yung last? Si Abdon, ilang years po siya? Ilang years po yung kay Abdon? 8. So, 7, 6, 8. Wala pa pong 30 years yun na may kapayapaan. Amen. Tapos, tignan niyo po kung gaano katagal na naman po silang naghihirap. 40 years. So, parang mas mahaba o mas matagal na sila po ay hindi sumusunod kay Lord. Amen. Ito po yung nakakalungkot sa buhay natin kasi gaya nga po ng nakita natin na cycle of sin sa Book of Judges. Sa tuwing nawawala na po yung judge o sa tuwing namamatay na po yung nagligtas sa kanila, nakakalimutan na po nila ang Diyos na si Yahweh at sila ay bumabalik muli sa kanilang mga kasalanan at ginagawa nila kung ano man ang naisin ng bawat isa ayon sa kanilang personal o sariling kagustuhan. Amen! In other words, wala na silang sinusunod na mga altuntunin. Amen. And that's the reason kaya binigay po ni Lord Yahweh sa kanila ang mga utos ng Diyos. Amen? Particularly yung 10 Commandments, tapos yung
babasa natin sa Torah, Leviticus. Kaya po binigay ng Diyos ang mga alituntunin na yon para maipakita po o ma-separate po sila at maipakita po ang kalooban niya na gusto ko ganito po ang inyong mga gawin. Amen. Kasi kung wala po tayong mga rules, magiging magulo po ang mundo at gagawin na lang na kung sino mang tao ang nais niyang gawin at wala na siyang susundin. Amen. At magiging Diyos niya na kung sino man ang gusto niyang sambahin o papurihan. Amen. Alam naman natin na ang Diyos is a jealous God. Amen? Maingiting Diyos at nais niya, siya lang ang ating sambahin dahil in the first place, siya po ang mailikha at gumawa sa atin. Amen? Yan, tignan po natin. Verse 2, sabay-sabay po natin basahin. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ng Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito ay bao. Question: meron po ba kayong familiar na kwento sa Bible na halos ganito po ang kanilang problema? Na ang isang babae ay bao at hindi siya magkaanak. Si Sarah, amen. Sino pa po? Si Elizabeth, amen. Sino pa po? Si Hannah, amen. Yung magiging nanay mamaya ni Eli. Ay mali, ni Samuel. Tama, si Samuel. Na unang prophet at judge after po ng book of Judges. Sila po ay mga babaeng bao na hindi na po magka-anak. So, ganun po ang kwento ng nanay ni Samson. Amen. So, hindi po siya pinangalanan. Amen. So, balit, ano po ang pangalan ng papa ni Samson? Manoah. At ang pangalan ng nanay niya ay? Wala. Ang ganda ng pangalan niya, wala ang gapo sa Pangasinan. Wala dahil hindi po siya pinangalanan. Amen. Praise God. Pero for sure, kung may pangalan ng babae ito, kasi sikat na rin siya ni Sarah, ni Hannah, at saka ni Elizabeth. Amen. Praise God. Ano po ang nangyari sa kanya? Verse 3, basahin po natin. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hindi ka pa nagkakaanak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at magkakaanak. Amen. Question. May naalala na naman po ba kayong ganitong mga example or kwento sa Bible na isang babae ay kinausap ng isang anghel ng Diyos para sabihin sa kanya na magkaanak siya? Sino po si? Mary. Amen. Si Mary, the mother of Jesus. Ganito po. Angel Gabriel, amen, ay kinausap niya si Mary na magkakaroon siya ng anak. Sino pa po? Sa New Testament muna tayo. Si Elizabeth. Amen, hindi si Tita Beth. si Elizabeth. Ayan. Halos ganito rin po yung kay Elizabeth. Ay hindi si Elizabeth. Kasi ang kinausap ay ang asawa ni Elizabeth. Amen. Sino po yun? Si Zacarias. Amen. Tama. At sino pa po? Si Sarah din po. Amen. Di ba tumatawa nga po siya nung narinig niya na sinasabi kay Abraham na magkakaanak din siya. Nung may angel of the Lord or anghel ni Yahweh na nagsapakita at nagsabi nito sa kanya. Ayan. Verse 4, basahin po natin. Kaya mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, hindi tikim ng anong ipinagbabawal na pagkain. Ayan. Kung makikita po natin from the verse 4, ang pag-inom po ng alak ay isa sa mga ipinagbabawal po na gagawin po ng isang Nazarite. Nazarite o yung mga tao na itinilaga sa ating Panginoon para mag-serve po siya. So hindi po siya pwede uminom ng mga grape wine, amen, o ng mga inumin na gawa po sa ubas o alak po. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nakakalasing, amen, at nakaka-apekto po sa ating matinong pag-iisip
Kung amen? Kaya kapag tayo po ay under the influence of a liquor, nagbabago po yung ating pananaw, pagkilos, at pagsasalita. Kaya ito ay sumisimbolo sa pamumuhay na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen! Question, nabasa niyo po ba yung Numbers chapter 6? Yung share ko po sa GC, nung pinag-aralan natin ang buhay ng isang Nazarite or Nazirite. Amen? Yun po ay detalyadong ikinento sa chapter number 6 of the book of Numbers. I hope mapanood niyo po yung preaching natin about that para mas ma-appreciate niyo po ang message na ito ni Samson. Okay, number 5. Basahin po natin. Kapag naisilaw mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang papaputulan ng buhok. Amen. Yung huwag papaputulan ng buhok is again, isa po yan sa mga ritual or tradition na hindi pwedeng gawin ng isang Nazarite. Amen. Ano yung unang hindi pwedeng gawin? Nabanggit ko kanina, hindi pwedeng uminom ng alak. At pangalawa, hindi pwedeng mapaputol ng buhok. At pangatlo, hindi pwedeng humawak ng patay. Amen? Hindi pwedeng humawak ng patay. Yun po ang tatlong major na abstention or ipinagbabawal na gagawin ng isang tao na ipinalaga sa ating Panginoon. Amen? Question para ma-appreciate po ninyo. Sa 12 tribes ng mga Israelites, anong tribe po ang itinalaga ng Diyos para maging lingkod niya sa temple or para maging mga pari? Ano po? Sa lahat ng 12 tribes, anong tribes po yung hindi nagkaroon ng lupa sa Kanaan sapagkat sila po ay kinalat sa lahat ng tribe para sila po ang maging lingkod ng Diyos sa pagtanggap ng mga offering, sin offering. Ang mga Levites. Amen. Paano kapag hindi ka Levites pero gusto mo or gusto ng Diyos na gawin mo ang trabaho ng isang Levite? Ano ang magiging tawag sa iyo? Ang magiging tawag po sa iyo ay Nazarite or Nazirite. Amen? So normally, ang mga Nazarite or Nazirite, sila po yung mga hindi Levites, pero itatalaga sila para yung work ng isang Levite ay magiging work po nila. Amen? So normally, ang mga, parang ito, si Samson, galing po siya sa tribe ng Dan. Amen? Hindi po siya Levite, pero iaalay niya yung buhay niya, buong buhay niya sa Diyos, at siya po ay magsaserve din po doon sa kanilang tabernacle o yung ginawa po nila bahay o tahanan ng Diyos na ipinagawa niya sa time po ni Moses. Amen. Yan. Huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Next verse, basahin po natin. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Philistine or mga Philistine. Pwede mo basahin natin ito ulit? 1, 2, 3, go. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang papaputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan mo na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Amen. Question, sino po ang mga kinalaban or pinapalayas ng mga Israelita during the time ng mga naunang judges? Especially yung last na batch. Ang mga Ammonites. Amen? Ang mga Ammonites. And before the Ammonites, sino yung mga kinalaban ni Gideon? Mga Midianites. Amen? Dito, sa time ni Samson, ang nagli-lead or makapangyarihan sa Kanaan ay ang mga Philistine or Filisteo sa Tagalog. So, again, Ammonites, Midianites, and for this time, Philistine ang matinding kalaban ng mga Israelita. Sa last sentence po, sabi dito, siya ang magsisimulang magligtas Israel mula sa mga Filisteo. Tanong, kanino po sinabi na si Samson ang magiging savior nila? Kay nanay niya.
Nakita niyo po yung difference? Sa mga naunang judges, sino po yung pinagsabihan ni God na magiging Savior sila? Sila mismo. Amen. Sila mismo ang nakarinig no plano ng Diyos na i-save nila ang Israel mula sa pagkakaalipin ng mga nananakop sa kanila or nag-i-invade sa kanila doon sa Kanaan. Pero this time, the wisdom, the revelation, the instruction was made or given to the mother. Amen. Nakita niyo po? So, sinabi po ba directly kay Samson na magiging savior siya? Yes or no? Hindi po. Sinabi po sa nanay niya. Again, ganyan po yung pagkakakwento sa buhay ni Jesus. Amen? Sinabi po kay Mary na sa kanya ay magmumula ang Savior o tagapagligtas. Kaya papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang sangkatauhan. Amen? Ano ulit ang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Savior or tagapagligtas. Kaya ba, alam niyo nung nabasa ko ito, wow, amazing pala yung buhay ni Samson kasi parang somewhat like familiar siya sa buhay or pagkasilang ni Jesus. Nakita niyo po yun? Nung nabasa ko ito, sabi ko, wow, parang si Samson pala is parang binibigyan na tayo na one day mangyayari din pala na miracle yung birth niya. Amen? In fact, si Jesus was conceived by the Holy Spirit. Kaya miracle talaga yung kapakanakan niya. Amen? Ito naman, miracle din dahil baog po yung nanay, subalit siya po ay mabubuntis at magkakaanak ng tagapagligtas. Amen. Next verse. Basahin po natin. Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos at ang itsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. So narito na po ang babaeng asawa ni Manoah, ang nanay ni Samson, is now telling kung ano man po yung nakita niya at nakausap niya na nireveal ng tao sa kanya. Amen. Na isa nga po ang anghel ng Diyos. Verse 7, let's read. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo. Ayan, so of course, parang similar na naman ito sa kwento ni Mary, kasi di ba nung kwento niya nga po kay Joseph, of course, sino ang maniniwala kay Maria na siya ay magbubuntis? Amen, eh, wala pa nga po silang ginagawa sexually or nagkaroon ng intercourse ni Joseph. Kaya nga di ba naggalit si Joseph nung nalaman niya na buntis po si Maria. So, ganito rin po ang scenario. Tignan po natin ang next na mangyayari. Let's read verse 8. Dahil dito, nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maaari, pabalikin ninyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Ano po, question, ano po ang ginawa ni Manoah? Siya po ay nanalangin. Amen. Sa tingin nyo, sa tanong ko po, sa tingin nyo naniwala po si Manoah sa kanyang asawa? Hindi. Hindi natin talaga sigurado kasi hindi naman sinabi. Amen. Kasi di ba, most of the time, tayong mga tao ay hindi basta-basta maniniwala. Lalo na kung tayo mismo hindi natin nakita, hindi natin narinig. Amen. At lalo na kung sinasabi sa atin ay something na imposible. Kagaya nung magkakaroon ka ng anak, samantala ba yung nagsasabi na magkakaanak siya. Amen. So, kung gano'n, ano po ang ginawang action ni Manoah? Kasi nga, siya mismo hindi siya kinausap ni Lord, walang leading sa kanya, walang specific instruction. Ano yung ginawa niya? Siya po ay direkta na humingi ng kasagutan mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kasi nga po, gusto niya rin malaman directly from God kung totoo ba yung sinasabi ng tao sa kanya, which is yung asawa niya.
So ang point po dito, kung may nagsasabi po sa inyo na gawin niyo ito, sabi ni Lord, gawin niyo yan, sabi ni God, nire-reveal sa akin ni Lord na ito yung pinapagawa niya sa iyo. Also, ask and seek directly from God if what is that specific instruction na sa inyo or sa iyo niya gusto mismo ipagawa. Amen! Nakita niyo po dito yung desire. So ang point ko po dito, for me personally, hindi natin basta-basta masasabi na hindi siya agad naniwala sa asawa niya. In fact, kasi nga po, logically, it's impossible dahil na buog yung asawa niya. So, hindi ka agad-agad maniniwala. Amen po, ako po yun But you want to be sure and you want to know if the message is really from God. Amen. So, ano ang gagawin mo para malaman kung talaga bang kalooban nilang Diyos? Kung manalangin ka. Amen. Kasi lahat naman tayo kinakausap ni Lord. Amen. Kung kaya kausapin ni Lord si babaeng yun, walang akmalan, si asawa ni Manoah, do you think hindi ka sasabihan ni Lord? Ayan, tingnan po natin. Kasi naman po siya kung mismo nanalangin siya. Basahin natin ulit to para tumatak sa atin. Dahil dito, nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maaari, pabalikin niyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Ano yung verse 9? Basahin natin. Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoah. In other words, God answered the prayer of Manoah. Amen. Sino po dito yung may mga gustong malaman o may mga nais na kasagutan sa kanilang mga katanungan at ang ginagawa nila ay nananalangin sila at direktang tinatanong nila ang Diyos? Sino po? Parang wala po yan. Or baka si ChatGPT ang tinatanong ninyo or si Google. Meron po, for sure, ginawa nila po yun na may gusto kayong malaman kaya tinanong niyo si Lord kung ano yung plano niya. Na-experience nyo na ba na yung may tinatanong kayo kung anong gagawin, tapos walang kasagot, kapag nananalangin kayo, or kapag nanghilay-hilay kayo, meron kayong may isip na paraan. May isip kayong idea. Amen? Si Louie, sabi na lagi, idea! Idea! Ganun siya lagi pag may isip siya. Narinig niya yung kay Princess, yun na ba yung pinapanood niyang bata lagi, idea! Ganun kapag meron siyang naisip, idea, sabi niya. Alam niyo po, minsan, sa ganoong pamamaraan po ng usap ang Diyos, yung biglang pumapasok po sa atin na idea, o ano, sometimes, galing po yung wisdom na yun, o yung kasagutan na yun, sa ating Panginoon. Amen! I'll give you an example kasi nga po, although hindi ito nagbalgas talaga, kasi ito lang po talaga yung recent na naalala ko po sa kwento na yun. Yung pinapagawa kasing rest house ni Lord sa Amaya, yung vacant land po noon ay punong-puno po ng lupa. So, iniisip ko po, saan ko kaya itatapon kung nililipat yung lupa na yun? Kasi nga po, binawasan yung lupa sa kabilang side para po mas mataas pa rin yung bahay kaysa doon sa labas. So, tinabunan lang nga po ng bato, tapos bumili pa ng buhangin, tapos binawasan pa. So, mas lalong lumaki yung tumaas o naging bundok yung bakanting lote. Nakita niyo po? So, ang tanong ko, ano kaya ang gagawin doon sa vacant lot na yun? Saan ko kaya itatabon? Kasi ang nangyayari, tinatabon na lang yun doon sa mga islands sa Amaya. Kaso naging obvious na parang bundok yung ibang place. So, sabi ko kay engineer, sabi ko po, nung naliligo po ako one time, ang revelation sa akin ni Lord, alam niyo ano po, mag-arc nila po ng truck, tapos kunin po yung lupa na yun, tapos itabon po siya doon sa harap ng gate namin na lagi pong baka kapag tag-ulan. Ayan, parang kanina po, nung papunta po ako ng church dito, na-stress po talaga ako. Kasi nga po, yung labas po ng gate po namin kasi wala po siyang kanal. So, pag umulan na po, wala pong nadaanan yung putik at kapag lalabas ka ng gate, kasi nga po hindi automatic yung gate doon sa kasi automatic ka sa kabay. Kapag lalabas ka ng gate, kailangan mo bumaba ng sasakyan para isara ulit yung gate. Ang problema, hindi ka basta-basta makakalabas ng sasakyan kasi paglabas mo ng sasakyan, baha at lulubog sa putik yung sapatos mo.
So, praise God, kasi ang nagiging sa akin ni Lord ay doon po siya ibuhos or itabon. Alam niyo, sabi ko, wow, grabe ka Lord ah. Di ba parang, alam niyo yun, yung inisip mo kung anong gagawin, tapos alam kasagan, bigla na ipapasok yung sa isip mo, di tabon mo dyan sa harap ng ano mo. Eh, di ba nakalimutan mo na kasi tuyo naman or hindi naman umuulan nung time na naisip mo yun. Praise God. Ang point ko po, ganun po ang Diyos. Kasi nga may problema tayo eh. Meron tayong gustong gawan ng solusyon. And the better and the perfect approach is to ask and seek God kung ano yung gagawin mo sa problemang yan. Amen! Kasi ang nagiging problema sa ating mga tao, pupunta tayo agad sa ibang tao or mag-search tayo or try natin yung sariling effort or best natin para tayo mismo yung kumilos. Amen! Di ba ganun po ba kayo? Tabi mo ang katabi mo, kapatid, ganun ka ba? Itatry mo yung sarili mo muna na solusyonan yung problema mo. At hinupuli mo ang pagtatanong kay Lord. Amen. Nung nabasa ko po ito, grabe si Manoa, no? Kasi nga hindi niya rin alam kung ano ba yung gusto ni Lord. Siyempre, tanong mo muna si Lord. Amen. So, ang wisdom dito, dapat, kung mayroon nga tayong gustong malaman, lalo na kung kasagutan, o mga direksyon, or plano, o desisyon sa ating buhay, ask the Lord directly. Tanungin natin mismo ang Diyos. Dahil, tutugunan ni Yahweh ang ating mga katanungan at panalangin at kahilingan. Amen! Basta natin yung verse 9. Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoa. Amen! Especially, napakaganda ng prayer ni Manoa dito. Kasi nga po, ang gusto niyang malaman ay yung ipapagawa ni Lord. Amen! So, makikita natin that in the end, si Lord pa rin talaga ang mapapasalamatan at mapupurihan dito at mapaglilingkuran dahil yung gusto niyang malaman ay para kay Lord. Amen! Kasi ang sabi niya dito, sabihin mo ang lahat ng nararapat namin gawin sa magiging anak namin. Amen! Okay, let's read next verse. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoa nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Kanino siya ulit nagpakita? Doon pa rin sa babae. Amen, hindi po kay Manoa. Verse 10. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoa, halika! Narito muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw. So, ayan na naman po yung angel of the Lord. Ayan. Ngayon pala, gusto ko na sabihin na ang angel of the Lord na ito is yung tinatawag po natin Christophany o yung pre-reincarnated body of Jesus Christ. Amen? Na makikita talaga natin na noong Old Testament pa lang o sa simula pa lang ay narin na po si Jesus at pinakausap niya na po ang mga tao na sa pamamagitan ng isang anghel. Ayan. Verse 11. Sumunod naman si Manoa. Nang nakita niya ang lalaki, tinanong niya ito, kayo po ba ang nakausap ng aking asawa? Oo, sagot ko. So question, nagkita na ba ang anghel ng Diyos, angel of the Lord, si Manoa? Yes. Sinagot ba ng Diyos ang panalangin ni Manoa? Amen. Verse 12, basahin natin. Kung magkakatotoo ang sinabi ninyo, ano ang magiging buhay ng bata at ano ang dapat niyang gawin? Tanong ni Manoa. Again, makikita natin sa verse na to na nag-a-ask, nagsisik si Manoa ng specific instruction. Amen! Sometimes we have to be specific with our prayers. Ano yung gusto mong gawin? Magta-turn left ba ako? Magta-turn right ba ako? Tatayo ba ako? Tataas ba ako? Ganun po. Kung kaya niyo pong gawin at hilingin sa Panginoon na gawin niyang napaka-specific at detalyado yung gusto niyang ipagawa sa inyo, then so be it. Dahil kayang-kaya niya yung gawin. Amen! Ayan. Question, sino po dito ang may mga gustong tanungin o malaman o hilingin ng solusyon o ng kasagutan sa ating Panginoon? Pakitaas nga po yung kamay. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo kung ano yung hinihiling mo ng kasolusyon? At baka masagot niya. Ano po ba? Ano po ba yung mga gusto niyong kasagutan? Siguro tinatanong nyo, Lord, mga ilang years pa kaya ako sa lupa? Ay baka mamuhuli na po yung mamuhuli na po yung kailangan nyo. Ayan. Ayan, praise God. Kasi po, tanungin natin ang Diyos, ano pa ba ang gusto mong ipagawa sa
gawin? Amen. And that question is very general. Amen. Gawin mo siyang mas specific. Ano ang gusto mong gawin ko sa work ko? Again, mas separate mo yan. Ano ang gusto mong gawin sa work ko? Ano ang gusto mong gawin ko sa araw na ito ng trabaho ko? Ito yung mga mamimit kong tao. Ano ang gusto mong gawin ko sa kanila? Amen. Hanggang sa padetalyado ng padetalyado yung magiging instruction niya. Ayan. So, tanungin mo yung katabi mo, ano ang dapat kong gawin? Sagutin mo siya. Tanungin mo si Lord. Huwag mo akong tanungin. Okay, let's verse 13, basahin natin. Sumagot ang anghel ni Yahweh. Tingnan niyo, sumagot po siya. At ito po ay isang illustration na kung saan ang Diyos ay nagsasalita o nangungusap sa pamagitan ng isang anghel. Amen. So, ito po ang nagpapakita na noon pa lang ay kinakausap na ng Diyos ang mga tao. Amen. Kasi di ba, sa New Testament, we can now see that the Lord is talking to the people directly through Jesus Christ. Amen. Kasi He is the Word. Siya ang salita. At ang bawat namumutawi sa kanyang bibig ay ang salita o ang tinig ng ating Panginoong Diyos. Amen. So this is one of the examples sa Old Testament how God can speak to directly to the people. Amen. Kasi yun yung normal na tanong sa Bible study para sabihin nila, noong walang panahon, noong walang pa si Jesus, paano kinakausap ng Diyos ang mga tao? Amen. Nakita nyo, halos ganito rin po yung nangyari nung kinausap ng Diyos si Gideon. Amen. Through an angel of the Lord din nung sinabi sa kanya na ililigtas niya ang mga Israelita. Ayan, verse 19, basahin natin. Sumagot ang anghel ni Yahweh, kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Ano po itong word na to? Sa English, follow, obey. Kaya napaka-importante na naman po ang salitang obedience. Amen. Ang pagsunod sa mga instruction or ipinapagawa ng ating Diyos. Amen. Ano yung instruction niya? Verse 14. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak. Nagtitikim ng anong ipinagbabawal na pagkain. And last, kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Question. Sa tingin ninyo, naniniwala na po ba sa puntong ito si Manoah sa kanyang asawa? Amen! Praise God! Kasi siya na mismo ang pinasabihan nung mga sinabi sa kanya ng asawa niya mismo. Amen! Okay, let's read verse 15. Huwag po muna kayong aalis at pagluluto ko kayo ng isang batang kambing, pakiusap ni Manoah. Sabi ng angel of the Lord, sabi ni Yahweh, huwag muna akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na iyon bilang handog kay Yahweh. Sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. So in other words, instead po na iyahain ang kambing na to para kainin, ano yung sinabi na instruction sa kanya? Susunugin bilang handog. Amen. Yan po yung ginagawa po nila na burnt offering sa ating Panginoong Diyos. Amen. Sa ating Panginoong Yahweh. Verse 17. Sinabi ni Manoah, kung kayo'y sabihin man lang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinabi ninyo. So ano po ang pangalan ng anghel po na ito? Basahin po natin verse 18. Sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa ninyong malaman ang aking pangalan? Ito ay kamangha-manghang pangalan. Sa English, wonderful name. Amen. Naalala niyo po ba yung favorite na Christmas verse natin from the book of Isaiah tuwing Christmas Day? Yung, for unto us, a child is born and He will name Wonderful, di ba? Ganun, Wonderful Counselor, ganun. So, dito po, kaya marami nagsasabi ng mga theologians that indeed this is Jesus because yung description ng pangalan niya
na sinabi niya dito is the same description nung pinoprophesy na ipapanganak ang isang wonderful counselor, wonderful Savior. Amen! Kamangha-manghang pangalan. Ang pangalan ng ating Panginoong Jesus na tagapagligtas. Okay, verse 19. Basahin po natin. Noon din si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinulog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh na gumagawa ng kabalatan. So, sumunod po ba si Manoah na mag-offer ng mga burnt offering niya as mentioned by the angel of the Lord? Yes! Okay, verse 20, ano sumunod na nangyari? Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. So, this confirmed to them that this angel is indeed Yahweh or the God Himself. Amen. Sabi niya, kung ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Kaya sila po ay nagpatira pa ang mag-asawa. Sapagkat, verse 21, doon nila naunawaan na ang nakausap pa nilang isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. So, dyan po nila na-confirm that indeed, this is an angel of the Lord. Ayan, verse 22. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa. Ano ang sabi ni Manoah? Tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Amen. Bakit nga po? Because yung sin po ang nagsiseparate sa atin sa ating Panginoong Diyos at hindi po natin kayang makita, lalo na po sa lupa, face to face ang Diyos. Dahil mamamatay po tayo, para kagaya nga po ni Moses na hindi niya makita directly ang Diyos, kaya yung naguglo yung mukha niya. Amen. Di ba? Pinatalikod pa nga si Yahweh para masave si Moses nung nagkaroon sila ng face-to-face encounter. Ano ang sinabi ulit ni Manoah nung nakita na nila ang Diyos? Mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Ayan. Yung naisip niya na mamamatay siya, question. Yung idea na yun, sa tingin nyo, galing ba yun kay Lord or galing yung sarili niya? Sa sarili niya. Ano yung naisip niya? Mamamatay siya. Dahil nakita niya si Lord. Sa tingin niyo tama ba yung naisip niya na mamamatay siya? Logical ba yun? Kasi dito, ang punto ko po dito, kung tama yung naisip niya na mamamatay siya, paano nila ituturo sasabihin yun sa anak nila si Samson? Amen. So sometimes yung mga naiisip natin, hindi talaga galing kay Lord. Although parang may logic siya, kasi nga nakita mo nga sila face to face, pero malinaw naman may pinapagawa sa'yo si Lord. So bakit sa tingin mo mamatay ka agad? Diba? Kasi sometimes tayong mga tao, ganun tayo, takot tayong mamatay, na kasi nakakalimutan natin na may pinapagawa ang Diyos sa atin pa. Amen. Sino po dito yung napakalinaw, may pinapagawa pa si Lord sa Kanya? Tanungin mo mga katabi mo, kapatid, may pinapagawa pa ba sa iyo ang Diyos? Sabi mo sa Kanya, kung gano'n, hindi ka pa mamamatay. Hindi ka pa mamamatay. May mga isang linggo ka pa siguro. Kasi may pinapagawa pa po sa atin si Lord. Sa akin, piling ko ang pinapagawa niya tapusin itong buong Bible. Kasi natapos na sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, nasa Judges na po tayo. Ayan. So may pinapagawa pa po si Lord sa atin na hindi pa po tayo mamamatay. Amen. Tignan niyo po sa dalawang mag-asawang ito, mas nakakaiba talaga itong babaeng asawa o nanay ni Samson. Tignan niyo po yung naisip naman nung asawa. Basahin po natin. Ngunit, ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Ayan, next. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito ni sabihin ang mga narinig natin.
May sense po ba yung naisip ng babae, yung asawa ni Manoah? Nakita niyo po yung magkaibang naisip nila after ng encounter nila kay Yahweh. Sa tingin niyo, sa naisip ng mag-asawang ito, alin doon ang tama at galing kay Lord? Yung sa babae. Amen. Sana huwag tayo maging kagaya ni Manoah na napaka-doubtful. Amen, na parang tapos na ako, mamatay na siguro ako kasi ito magkasakit ka na. Kala mo, tapos na si Lord sa'yo. May pinapagawa pa kasi, hindi ka pa nga nakakapag-Bible study. Hindi ka pa nga nakakapag-lead ng cell group. Amen, wala ka pa nga na-evangelize. Wala ka pa nga nadadala kay Lord, mamamatay ka kaagad. Kahit isang kaluluwa pa lang sana. Amen. Amen. Kaya naririnig natin ang good news kasi hindi gusto ni Lord na matatapos sa atin yung good news. Gusto niya sabihin din natin yun sa iba. Amen. Masabi ko lang ulit, sabi niya, hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito. Sabihin ang mga narinig natin. Bakit? Di parang napagod lang yung effort ng angel. Pumunta mo pa siya doon, nagbigay siya ng instruction, tapos pinatay niya lang din sila agad. Hindi magkaharap na naman siya ng bagong kakausapin niya. Diba? Nakita niyo po na sometimes, yung mga naisip natin talaga, sinabi naman ni Lord na ganito, makulit ka, para sa Pastor Rona. Kaya nagdami-dami na ako confirmation, napakalinaw na nga. But anyway, happy birthday sa'yo, ate. Verse 24. Dumating ang araw, at ito na po yung ending yata, at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Question, ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Samson? Nag-search niya na po ba? Tinanong niya po sa ChatGPT. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Samson ay Sani. Sani, S-U-N-N-Y. Parang maliwanag o liwanag na galing sa araw. Ayan, so Sani na S-U-N-N-Y. Shining, pero yung shine na yun ay directly galing from the sun. Amen. At sabi ng mga theologians, probably, kaya yun ang pinangalan nila kay Samson dahil yun ang nakita nila nung nakita nila ang anghel ng Diyos na parang araw na nagliliwanag na ayun po, na Diyos, parang sun. Amen. Kaya Samson ang pangalan niya. So, ano yung sabihin ng pangalan ni Samson? Sani. Amen. Hindi po yung Sani na S-O-N-N-Y. Kasi yung ipagalo. Sani as in, ano po Tagalog ang Sani? S-U-N-N-Y. Maaraw. Amen. Maaraw. Amen. Okay. So, lumaki ang batang patuloy na basahin nga natin ito. Lumaki ang bata, patuloy na pinagpapala ni Yahweh. Question, bago pa lang isilang si Yahweh, may plano na ba ang Diyos sa kanya? Yes! Nakita niyo po na, alam niyo po, naniniwala po ako na bago pa po kayo mapunta sa kung nasaan man po kayo ngayon, alam na yan ni Lord. At may plano na po sa buhay ninyo. Amen. Subalit, hindi mo kasi malalaman yan bilang isang bata kung walang gagabay at magtuturo sa'yo o maglilid sa'yo, lalong-lalo na ang mga magulang mo. Amen! Kaya ganun po kahalaga o kaimportante ang role ni Manoah at yung asawa niya para i-lead at igabayan ang anak nilang si Samson sa Diyos. Amen! In fact, dapat nga daw siyang maging Nazarite. Bawal magpaputol ng buhok, bawal humawak ng patay, at bawal uminom ng alak. Amen. And last verse, let's read. At nagsimulang utyukan ng Espiritu ni Yahweh si Samson, at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol. Amen. So nakita niyo po ba na sa simula pa lang ay gagamitin na o nakaplano na si Samson ay magiging savior or tagapagligtas ng mga Israelita. Amen. Subalit, kung nabasa niyo na po ang Judges chapter 14, 15, 16, parang hindi naman siya savior. Amen. Kasi kung titignan niya yung buhay niya, puro mali-mali yung desisyon niya. Yung mga, di ba sinabi na kailangan Israelite din yung aasawain. Pero ang kulit-kulit niya, laging ibang laki yung inaasawa niya. Parang nagiging taliwas. Subalit, hindi natin maaalis sa buhay ni Samson na itinalaga na siya ng Diyos para gamitin
na tagapagligtas. Amen! Ganun din po tayo mga tinawag ng Diyos. Amen! Naniniwala po ba kayo na tinawag po kayo ng Diyos kaya nandito po kayo? Amen. Sabi niya, punta ka sa AGC. Kaya tinawag niya tayo. Amen! Naniniwala po din ba kayo na bago pa nangyari itong October 19, 2025, alam na ni Lord na may bagyong Raquel, signal number 2 sa Pangasinan, alas 2 ng hapon, ay makita tayo, nandito kayo, naka-orange kayo. Amen! Nung pinanganak pa lang kayo, alam niya na mangyayari ang araw na ito. Amen! Amazing, no? Praise God. Alam mo, may pinasok si Lord sa isip ko ngayon na wisdom po, no? Kasi ito po yung na-realize ko po noong midweek service. Kasi nag-message po si Sister Maxine. Praise God sa buhay yung sister. Palapalan si Sister Maxine. Yeah. Si Sister Maxine kasi, na-testimony niya sa story niya na dahil nga po doon sa naging problem niya o pinagdaanan niya bilang isang batang ina, amen, ay nakita niya na yun yung ginamit ni Lord para siya ay ma-born again. Naalala niya, sino man nandito ng midweek service? Yun kasi yung message niya na akala natin parang pagkakamali yun, akala natin kasalanan yun, akala natin nakakahiya, ayaw natin sabihin. Pero yun pala yung gagawin ni Lord para mas mailapit siya kay Lord at mas kilala na yung tanggapin ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi ako personally, naniniwala talaga ako na tayo po ay mayroong mga kanya-kanyang personal born-again experience. Amen? Ang punto ko po dito, hindi kasi na born-again na tayo, automatic yung anak natin, born again na din. Amen. Sila kailangan ma-encounter nila mismo ang Diyos. Amen. Parang itong si Manoah at saka yung asawa niya, oo, nagkaroon na sila ng personal encounter experience kay Yahweh. Pero, question, anong pinibigyan nyo dyan sa gate? Bakit at kayo nakatingin dyan? Ano po? Kinakabahan naman ako sa inyo. Ano? May nakikita ka lang, hindi ko nakikita. Kaya alam naman, siguro ang birthday na siguro tayo. Ayun. So, uwi na tayo ka. Nagbukas na yung gate. So, wala tuloy ako, kasi sabihin. Ano na po yun? Ito. Di ba sabi ko kanina, di ba si Manoah at yung asawa niya, nakita na nila ang Diyos, nagkaroon na sila ng personal encounter nila kay Lord. Amen. Question, si Samson, nung time na yun, na nakita nila si Yahweh, nagkaroon na ba siya ng born-again experience niya? Wala pa, hindi pa. Amen? Kaya na lagi mo tinatanong noon, kasi di ba, hindi talaga ako pinanganak na born again. Lumaki tayo sa ibang religious denomination, at alam ko talaga na nagkaroon ako ng born-again experience nung bumagsak na ako sa bar exam. Amen? Doon talaga na-test yung faith ko at sinabi ko na, Lord, kahit bumagsak ako ng bar, hindi nito mababago yung pagkilala ko sa iyo bilang Diyos ko. Amen. Kaya manalo, matalo, praise God pa rin, pasado, bagsak, hindi. Doon ko talaga nakita na may strong faith na ako sa Kanya at kahit anong dumating na pagsubok, hindi ako tatalikod sa Kanya. Amen. Yun yung narinig ko kasi kay Maxine na siya mismo na-test yung faith niya nung nangyari na yung malaking pagsubok na yun sa buhay niya bilang isang batang magulang. Amen. So ang point ko po dito, kahit magkaroon man ng mga ganyang pagkakamali o maling desisyon ang buhay natin, let's not judge the person or the people kasi malay nyo, yun pala ang gagamitin ni Lord para ma-born again sila. Amen. Sabi ka, those who are forgiven much, love much. Amen. Kung sino yung mas malaki ang nagawa nilang kasalanan at napatawad sila, mas grabe din po silang magpatawad. Amen. Dahil nga alam nila sa sarili nila na sila po mismo ay makasalanan. Amen! Ayan, so we will watch this short video clip para mas ma-appreciate at maunawaan po natin ang kwentong ito ng kapanganakan ni Judge Samson. Lights off po tayo. The Israelites did wrong before God's eyes. They worshipped false gods from other religions. As a consequence, come in.
Oh, thanks! They fell under the oppression and dominion of the Philistines for 40 years. The Philistines were aggressive with the Israelites. They lived in the southwest of Israel, between the Mediterranean Sea and the Jordan River. Even though the Israelites abandoned God, He had a plan to free them. A man named Manoah from the Dan tribe had a wife who could not conceive children since she was sterile. One day, the angel of the Lord appeared before her and told her, "You will have no children because you are sterile, but soon you will give birth to a child. So be careful. Do not drink wine nor cider, and avoid eating impure food, because this baby will be special. His hair should not be cut, since he will be a Nazirite." Nazirite? Nazirite, which means he will be consecrated to God. He will be consecrated before his birth. He will have an important mission. He will begin rescuing Israel from the power of the Philistines. The woman, surprised, ran to her husband and told him, "You would not believe what happened. A man came to where I was. According to his looks, he seemed to be an angel of God. I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name, but he told me I would give birth to a son. I should not have wine, cider, or impure food, because this baby will be a Nazirite." Nazirite? Nazirite, which means he will be consecrated to God. This baby will be Nazirite from before his birth to the day of his death. Oh, and he told me that his hair must never be cut. Manoah, while listening to all of this, prayed to God. "Oh Lord, I beg you to allow that man of God to return that you have sent us, to teach us how to raise the child that will be born." God heard Manoah's prayer, and God's angel appeared again before the woman while she was in the countryside. When she saw her, she ran to let Manoah know. "He is here," she told him. "The man from the other day is here." Quickly, Manoah stood up and followed his wife where the Lord's angel was. When he got there, he told him, "Are you the man who has spoken to my wife?" "Yes, it's me," he replied. "I beg you to tell us what it is that we shall do with this baby that my wife and I will have. How should we raise him? How should he behave?" The angel of the Lord replied, "Your wife must follow everything I have told her. Not eating anything impure, not drinking wine or any other fermented drink, and never, since he will be Nazirite. It will not be necessary. He will be always devoted to God. In summary, you must obey everything I told you." Manoah and his wife were happy with the news and told, "But if you want, prepare the goat like a holocaust and offer it to Jehovah." Manoah hadn't noticed yet that the man was the Lord's angel, so he asked him, "What is your name? So when your words are a fact, we can honor you." "Why do you ask my name, which is admirable?" the angel replied. So Manoah went to prepare a goat to offer as a holocaust for the Lord and put it on a rock. Meanwhile, Manoah and his wife observed the fire. The angel of the Lord made a miracle before their eyes. He ascended over the flames of the Holocaust. He disappeared. When seeing that, amazed, they looked down to the floor. At
At that moment, Manoah realized that the man was God's angel. Oh my God, we will die, he told his wife, since we have seen God. I don't think we will die. If the Lord would have wanted to kill us, he would not have accepted the Holocaust or told us everything he did tell us. That is true. You're right. God's angel never showed up again. And like that, after some time, the woman gave birth to a child. God blessed him, and God's Spirit started to manifest in him while he grew up in the land of Dan's tribe. This child, destined to a very important mission, was named Samson. Subscribe, comment, like, and follow us. Praise God. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sino po dito yung first time na ma-encounter na ganun pala yung panganganak or kwento ng kapanganakan ni Samson? Amen. Ayan. May bisita po. Sino ba yun? Okay, alam niyo po ba, nung una ko itong kasi may napanood po akong movie about the life of Samson. At hindi ko pa po nababasa ang Book of Judges. Pero ang gumanap kasi doon ng mga black sila. Tapos, yun nga, ang unang eksena doon sa pelikula na yun ay yung nilausap nga ng Angels, yung babaeng asawa ni Manoah, at sinabi na magkakaanak siya kay Posya. Amen. Hindi po ba yung kwento kanina ay parang Christmas message na naramdaman niyo po ba na parang kung paano isilang si Jesus. Pero nung nakita ko yun noon, sabi ko, hindi ba ako ganun talaga na Christian noon. Sabi ko, wow, grabe no, yung mangyayari pala na pagsilang kay Jesus ay nangyari na pala yan dati sa Old Testament na miracle yung kapanganakan niya. So, hindi na rin dapat nagugulat sina Elizabeth. Amen. Si Elizabeth, si Elizabeth, kasi nga, di ba, nangyari naman na yung kay Hannah, nangyari naman na yung kay Sarah, so bakit imposible o hindi pwedeng gawin yun ulit ni Yahweh o ng Diyos kay Elizabeth? Amen. So, alam niyo po, sabi ko nga, parang feeling ko Christmas, sakto-sakto kasi malapit na po yung Christmas. At sa Christmas Day, wala po ako dito. Dahil nasa US po tayo noon. So, feeling ko ngayon po yung ating Christmas party. Pagkasabi sa katabi nyo, maligayang Pasko kapatid! Amen! So, grabe no, parang illustration na ni Jesus yung birth ni Samson pala. Amen? Kaya hindi aksidente yung mga kwentong ito. Kasi pinapakita na, nagkakaroon na ng mga hints kung paano ipapanganak yung Savior. Amen? Question, naalala nyo ba kung paano ipinanganak si Moses? At paano ito halos pareho sa kapanganakan ni Jesus? Nalala niyo po nung ipapanganak si Moses, pinapatay yung mga sanggol. Di ba? Question, meron din po ba nung ipinanganak si Jesus na pinapapatay ni King Herod yung mga bata na kapapanganak pa lang nung year na yun? Dahil sinabi nga sa kanya na ipapanganak na yung Savior. Amen? Ganun ang kapagkakapareho ng kwento ng kapanganakan ni Moses at ni Jesus. Tapos dito naman, parang meron din may angel nakakausap sa isang babae. Okay, so what can we learn from this story? Ayan, number 1, basahin po natin. Disobedience brings discipline. Ayan, kuha po yan doon sa unang verse pa lang na ilang taon nagkaroon ulit ng problema o na hindi malaya ang mga Israelites. Ilang years po? 40 years. And God wants to discipline the people para manumbalik sila muli sa Kanya. Amen. Second, basahin po natin. God sees and cares for our personal struggles. Even in barrenness or pagkabaog, God has a plan for His glory. Amen. Yung mga struggle natin, yung mga pagsubok natin na yan, akala natin
hindi yan gagamitin ni Lord. Pero sa kwentong ito, makikita natin na mga personal na pagsubok o kinakaharap natin. Pag napagtagumpayan natin yan, sigurado ito ay magagamit para sa glory ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya huwag na po kayong magtataka kung habang tayo po ay humihinga at namumuhay sa lupa, ay marami pa rin po tayong personal struggle. Amen. Kasi ang mga personal struggle na yan, ang ating mga magiging personal testimony. Amen. Personal testimony or patotoo that hindi pag napagtagumpayan natin yan, ang Diyos ay tunay na kasama natin at hindi na iiwan dahil napagtagumpayan natin yan dahil sa Kanya mismo. Amen po. Praise God. Number 3, basahin po natin. If unsure, kung hindi sigurado, ask God again. Tanungin natin muli ang Diyos. Why? Because He delights in giving further guidance to those who seek Him sincerely. Amen? So kung talagang gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, ask God Himself. Amen? Tanungin natin direkta ang Diyos kagaya ng ginawa ni Manoah. Dahil alam niya na kapag sincere ka at gusto mo talagang malaman yung kalooban ng Diyos at malinis ang puso mo na gagamitin mo yung plano mo o binabalak mo para sa Panginoon, ay ibibigay niya o tutugunin niya ang ating panalangin. Amen? Kasi alam naman ni Lord yung nilalaman ng puso ninyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. Alam niya po yung mga motivation natin kung bakit natin yung pinag-pray. Amen? So, ang punto ko po, kung yung pinag-pray mo na yan, ay alam din niya kung talagang gagamitin mo yun para sa Kanya o para sa pangsarili mo lang na interest. Amen? Hindi natin maluloko ang Diyos sa mga prayer natin, sa mga motivation and desire natin. Amen? Alam niya na kapag yung gusto mo na yan, Lord, gusto kong magkaganito, magkaganyan. Alam niya kapag hindi naman yan magagamit para sa glory ko or para ilapit ka sa akin. Maaaring hindi niya po yun sagutin. Amen? Or dahil nga po, baka mas ikakapahamak pa natin kapag tinugunan niya po iyon. Amen? Praise God. Number 4, sometimes we must trust even without full understanding. Amen? Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Kahit hindi natin nauunawaan, parang imposible. Amen? Parang yung sa kwento nga po ng asawa ni Manoah. Maniniwala ka ba na magkakaanak ka, ibaog ka? Pero ang tanong, sinabihan ba siya ng Diyos na oo, magkakaanak ka, ibaog ka? Sinabi ba yung direct ni Lord sa kanya? Yes. At kung sinabi ng Diyos ba mismo sa atin, totoo ba o mangyayari po ba ito? Amen. Amen. And finally, last point, pasahin po natin, worship reveals the divine. God often confirms His instruction when we pray and worship Him. Amen? Kaya nga tumasong malahibo po sa mga sinabi ni Princess kanina during the praise and worship team, lalo na po yung this is how we overcome. Amen? Diba tinanong niya tayo, how can we overcome? Amen? Tapos narinig ko, nakita ko yung mga tao, hindi nila alam. How we overcome? We overcome by praise and worship. Amen? Nakita natin yan sa kwento ni Gideon. Wala silang ginawa. Nagpuri, sumamba, umawi lamang sila sa Panginoong Diyos. At nagkagulo-gulo, natalo nila ang kalaban nilang mga Midianites. Amen? Amen. You know what? Kagabi, nagkaroon tayo ulit ng Bible study with Pastor Noel together with the Tribal Sisters. Thank you, Lord. Ayan, at tumatak na naman sa akin yung naikwento ni Pastor Noel. Ito. Alam niyo po, kapag nagkakaroon po tayo ng mga Bible study, mission point, alam niyo po, naniniwala ako na sometimes feeling kasi natin, parang wala namang nangyayari. Di ba, parang tinatamad na tayo umaten sa mga ganyang gawain kasi baka wala naman silang matututunan. Amen. Ako po, isa po akong patutuo na akala mo lang wala. Pero anong mga nakikinig, meron yan na naiktagan sa puso namin. Amen. Alam niyo po, napagin kasi, may naging example kasi si Pastor Noel na isang brethren nila na bago pa lang po sa church na marami po siyang question about sa Bible, marami siyang gustong malaman kasi nga parang cum laude siya, gano'n, tapos bata pa siya, 20-something pa lang, 23. So
So gusto niya ng mga malinaw na explanation. In fact, dapat logical yung mga kasagutan or biblical. Tapos, alam niyo po, yung nasasagot po daw ni Pastor Noel, yung mga kasagutan niya, at lumipas sa mga ilang araw at naka-attend na siya ng service ng church nila, ng UTC, na testimony nung tao na yon na for the first time, naramdaman niya daw na umiyak ng dahil sa pagsamba sa Diyos. Amen. For the first time daw na feel niya yung pag-iyak dahil nga po siya ay nagpuri sa ating Panginoon. Amen. Again, alam po ng Diyos kung yung pagpuri, pagsamba, pag-awit natin sa Kanya ay totoo, tunay, sincere. Amen. Sabi niya po dyan, no? He delights in giving further guidance to those who seek Him sincerely. Amen. Kung focus ang puso mo, na purihin siya, sambahan siya, sigurado ako nakakausapin at alam ng Diyos ang nararamdaman mo sa puso mo. Amen. Praise God. Last question. Where is Jesus in the story? Amen. Makikita po natin si Jesus doon sa anghel, parang sa Christophany. Basahin po natin ito. Jesus is the angel of the Lord. He is a pre-incarnate appearance of Jesus. Because ordinary angels don't receive worship from people. Pero sa kwentong ito, sinamba, lumukod sila sa anghel na ito. Amen. Kasi dito, pag ordinary angel po sasabihin niya, huwag niyo akong sasambahin. Ang Diyos lamang ang dapat na niyuyukulan at sinasamba. Amen. Pero dito, inalaw niya na mag-offer, mag-andog sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi siya Diyos, wala siyang karapatang tumanggap ng mga handog. Amen. Dahil ang Diyos lang ang may karapatan na mag-receive ng mga offering po na yun. Pero tinanggap niya sa pamagitan ng pagsunog, pagkawala ng mga offering po na yun na kasama niya po. Amen. Again, where is Jesus in the story? Let's read this. Jesus is like the miraculous birth of Samson. Amen. Parang kagaya po ng miracle na kapanganakan ni Jesus na He was conceived by the Holy Spirit. Dito naman po, siya po ay pinanganak sa magulang o sa isang ina na bao. Amen! And finally, last point, Jesus is like Samson who was born to save the lives of many. Amen! Basahin nga natin ulit, Jesus is like Samson who was born to save the lives of many. Si Jesus ay kagaya po ni Samson na ipinanganak upang iligtas ang buhay ng nakararami o ng sanlibutan. Amen! Ang ganda, no, that indeed we can see Jesus sa kapanganakan pa lang po mismo ng ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya nga po itong aawitin po natin bilang response po sa message na ito, the truth ang ibig sabihin. Ang title niya, sinasabi po sa mensahe ng awiting ito na tayo po ay mga anak ng Diyos, mga itinalaga ng Diyos. At yun po ang katotohanan. Amen! Sabihin mo sa kanya, sa katabi mo kapatid, tinanggap mo na ba ang ating Panginoong Jesus? Na Panginoon mo at tagapagligtas. Kung gayon, anak ka na ng Diyos. Amen. Di ba yung sabi ko sa Book of John, kung sino man ang kikilala at tatanggap sa Panginoong Jesus, bilang kanyang Panginoon na kapagligtas, ay binigyan ng karapatan na tawagin na anak ng Diyos. And sometimes, kahit sinabi na ni Lord, anak na tayo, dahil na tinanggap natin yung kaisa-isa ng anak, habang umuusad ang buhay natin, nakakalimutan natin yun. Amen! Nakakalimutan natin yun at parang mas nagiging malakas ang mga kasinungalingan ng kalaban na pinapamukha niya sa atin na hindi tayo anak o kilala ng Diyos. Amen po? Amen. Kagaya po ni Samson, sa buhay niya, malinaw na malinaw sa simula pa lang na sinabi na itinalaga na siya. Amen. Sa Diyos at tagapagligtas nila. Subalit, sa pamumuhay niya bilang tao, makikita natin yung mga pagkakamali niya, hahawak siya ng patay. Hahawak siya ng patay na leon. Amen? Papagupitan yung buhok niya. So, iinom siya ng alak sa mga gathering. So, parang ganun po tayong mga tao na nagkakamali, pero huwag natin kalimutan yung tunay na identity natin bilang mga anak
ng Diyos. Amen? Yun lamang po. Maraming salamat. And to God be the glory. Praise God.